Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio mula September 15 to 21, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, di i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, di dito na. Ito ang last deck. So, Scorpio tayo. Weekly reading. Anong mensahe kailangan nyo marinig ngayong week? Well, ano kaya to? Tingnan nyo, oh. Backstabbing na to. Tapos ito, deceit. Tapos, nahaluwa pa ng the lovers. So, maisip mo agad, relasyon to. Tapos, bumaligtad pa yung ano. To, yung Ace of Swords natin. So, probably, wala silang communication. O may problema sa communication. O madalas silang din nagko-communicate. Kaya, may iba. Nagkaiba. Ano ba yan? Kasi betrayal to. Betrayal ulit. Tapos hahanapin lang natin kung anong klaseng topic. Ito na nga. Napadikit yung the lovers. Confusion din to eh. Sabihin natin nangyayari na to sa iba sa inyo. Kasi kung nangyayari na, di ang dating na-shock. Nandun sila sa period na na-shock o na-shock. Yung na-betray, kahit sino naman eh. Diba? So kung gano'n ang situation, hindi niya pa alam sa ngayon kung anong action ang gagawin niya. Hiwalay na ba? Mag-stay pa ba? Wala siyang sagot. Nahirapan siya mag-isip ng tama. Nagiging irrational thinker siya dahil sa tindi ng anxiety o depression. So, either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero yun yung nakagip nating energy dito. Para sa iba sa inyo. Hindi naman sa lahat, syempre. Kasi parang nagkakagulo dito. So, paano natin malalaman kung para sa inyo ba itong reading o hindi? Ito yung possible partner. So, again, relasyon to, ha? Ito yung possible partner. Aries o Capricorn. Di lalo na siguro kung babae yung nanonood. O yung babae yung Scorpio na tatamaan ng reading na to. Kasi yung partner niya, lalaki dito. O pwedeng ang taong involved na third party ay ex. Pwede. But anyways, mag-move on na tayo. Para maiba naman ang energy. O para makarelate yung iba kung hindi man makarelate. Ano to? May problema tayo. Problema to eh. Ito yung card ng problem. Tapos, ito at ito. Kaya nga may magjowa dito. Ito rin yun. So, umuulit-ulit lang. Parang emphasis. Na yun nga. Baka paparating pa lang to sa iba sa inyo. Ito oh. Pero,
isipan pa natin ng senaryo. Anong pwedeng ibang ma-detect natin dito? Kung ito lang, di natin to isasama. Ito lang talaga, itong dalawang card na to. Di ba nakita niyo may mag-lovers? Ito kasi, card siya ng stress, turmoil, in general. So, ibig sabihin, may stress na maaring mangyari sa mag-lovers na to for some reason. Weathering power struggle to, walang cheating. Power struggle, injustice. May someone na controlling, possessive. Yun, kung walang cheating. So again, problema pa rin sa relationship, di ba? Pero actually, sa case na to, kung di man itong mag-lovers, yung iba sa inyo, halimbawa, single naman ako eh. So, hindi yan para sa akin. Ibang case din kasi nito, friendship. Kasi, di ba saan ba nanggaling ang love? So, magkaibigan din, di ba? So, magsisimula muna yun sa magkaibigan. So, kapag nagkapalagayan ng love, edi magle-level up sa relationship o sa something else more than relationship. More than friendship. Pero ito nga, pwede rin friendship. Kung di man makorelate nga at wala namang karelasyon, edi friendship. Doon may problem. Sana naman okay dito. Kasi kung di pa rin gagamit ako ng playing cards, kasi hindi pa rin siya okay. So, kung gagamit ako ng playing cards mamaya, okay, pagkatapos ko mag-discuss, playing cards na tayo. Kasi sa case na to, kung makikita niyo yung babae, di ba hawak-hawak niya yung ulo? Kaloka. Diba? Well, dalawa rin naman yung pwedeng senaryo. Hindi naman siya literally negative. Okay? Actually, dalawa. Positive at negative. Yung pwede nating ma-pick up dito. So, doon muna tayo sa negative, syempre. Bago positive. Sa negative, beware. Kasi kung sabihin natin friendship lang, sa bagay, pwede rin namang relasyon. In general na lang, beware sa tao na masyadong opinionated o opinionated. In a way na parang naging dictator. Naging dictator na yung tao. Ganun, masyadong bossy, authoritative. Na parang maiinis kayo. Kasi, masyadong ano bang tawag doon? Nagde-demand. Masyadong demanding yung tao dito. Na yun nga, pwedeng mag-cause ng pagkabuisit sa iba sa inyo. So, kung ganito, baka mapaaway, di ba? So, kung may someone nga na maging ganito sa inyo, iwasan nyo na lang. O, huwag nyo na pansinin. O, gawin nyo na lang yung yung nag-uutos. Para matapos na. Kasi kung papatulan ng iba sa inyo, mapapahamak sila. May nagbabadyang panganib. So, sa madaling salita, wag na patulan. O wag na pansinin. Yun yung negative. Doon sa positive, ano ba? Halimbawa, yung iba sa inyo, laging nabubuli. Nawala ng confidence, self-esteem, self-respect, bumaba ang tingin sa sarili, naging weak ba in general? Well, iba yung case ngayon.
pagdating ngayong week, may good change in a way na yung mga sinabi ko, maiba yon, magiging positive lahat. So, magiging strong. Hindi na magiging weak, magiging strong yung iba sa inyo. At magkakaroon din sila ng power na ngayon na magtapon ng mga tao, bagay, memory, o anything na basura na o wala nang halaga sa buhay nila o toxic ba. Ganyan. Di ba? Ang ganda. Kung positive. Di ba? So, magiging somewhat powerful yung iba sa inyo. O magiging expressive na sila ng kanilang thoughts, feelings. Di sila matatakot na paglaban ng kanilang rights. Ganon. So, since positive, negative naman to, edi hindi ko na gagamitin yung playing cards. Dito na tayo sa Oracle. Anong extra message o advice ngayong week para sa mga Scorpio? Relaxation promotes healing. So, relax din pag may time para hindi ma-stress o para mag-heal, di ba? Sa mga problema. It's okay to say no. Okay lang daw magsabi ng hindi. Lalo na kung tingin ng iba sa inyo ay ayaw nila sa pinapagawa o ayaw nyo sa subject topic, di ba? Basta kung tingin ng iba sa inyo, intuition nila sinasabi may something wrong, edi i-reject na agad ang anything na parang proposal ng iba. Sabihin natin utang. May nangungutang sa inyo, problemado din kayo sa pera. Edi, wag na magpakabayan, mag-say no na agad. Wala tayong magagawa. Masasaktan mo yung feelings niya, mapapahama ka naman. Edi, unahin mo muna ang sarili mo at yung kapakanan ng mahal mo sa buhay, tulad ng pet. Kung ibibigay mo yung pera mo, ano na lang papakain mo sa pet mo o sa anak mo, di ba? Kaya kailangan maging logical, di ba? Balance dapat yun. Logic at intuition. Para mas makapag-desisyon ng mabuti. Work easy. Allow yourself to be in the flow and enjoy what you do. O, ayan daw. Sa madaling salita, huwag toksikin ang sarili sa kung ano mang tinatrabaho. Work easy daw eh. So, ibig sabihin niyan, huwag ilaan lahat ng oras sa trabaho o else mababurn out yung iba sa inyo. Nangyayari talaga yan sa totoong buhay. Na yun nga, sa dami ng deadline. Di ba? Toxic ka na. Na para bang, paano ka makakalis sa ganong sitwasyon? Gumawa ka ng way na mapapabilis yung trabaho mo. Parang shortcut. O i-delegate. Kung wala na talagang ibang choice, i-delegate na yung ibang work sa someone na pinagkakatiwalaan nyo na tingin nyo ay matutulungan kayo. Kaya kailangan talaga ng friendship sa company. Kasi walang ibang tutulong sa iyo, kundi kaibigan mo lang din. Mahalaga ang connection. Okay? Kung nasa company nga o government, kung saan. Marami kayo dun sa workplace.
So, ganun lang ang naisip kong way para matulungan ng iba sa inyo. Kung na-stress na nga. O walang masamang humingi ng tulong sa iba. Medyo mabubuisit yung iba, pero at least, medyo napahiya yung iba sa inyo. Nagmukha kasi siyang walang alam. Pero at least nga, alam niya na ang gagawin kaysa yung patasin mo pa yung pride mo, tapos di mo naman alam gagawin mo, di ba? Nakaka-stress din lalo yun. Lalo kang tatagal, tapos palapit na ng palapit yung deadline. So, dami kong nasabi. Wala, parang ganito rin kasi yung nangyari sa akin. So, ganun lang din yung mga ginawa ko. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.